Isang hapon ng taglamig, isang babaeng estudyante ang tumawag sa kanyang kaibigan upang magtakda ng pagkikita sa tram station. Dumating ang tinawagang kaibigan, ngunit hindi kailanman dumating ang dalaga. Matapos ang tawag na yun, tuluyan na itong nawalan ng kontak sa lahat. Naganap ang kasong ito sa Happy Valley, sa timog na bahagi ng Wan Chai District sa Hong Kong Island. Ang biktima ay si Penny Yok Ying, isang 16 na taong gulang na dalaga, pang-anim sa 8 magkakapatid. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa Gai Lung Wan, sa silangang bahagi ng Hong Kong Island. Mayroon silang tindahan ng isda at ang isa niyang kapatid ay nag-aaral sa University of Hong Kong. Si Penny Yok Ying ay dating nag-aaral sa Shenfa Middle School, kung saan nag-aral din kalaunan ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa mahinang akademikong performance, lumipat siya sa Daejeon Evening English College sa Causeway Bay upang tapusin ang ika-9 na baitang. Ang klase ay ginaganap mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Sa araw, paminsan-minsan siyang tumutulong sa tindahan ng isda ng kanyang pamilya. Karaniwan, umaalis siya ng bahay bandang alas 6 ng gabi. Sumasakay ng tram patungong Causeway Bay at umuuwi bandang alas 10 ng gabi. Habang papalapit ang Pasko, naghahanda ang kanyang paaralan para sa isang prom night at kinakailangang mag-ensayo ang mga estudyante ng isang dula pagkatapos ng klase. Dahil dito, mas late na siyang nakakauwi kaysa karaniwan. Noong Lunes, December 16, 1974, sa kabila ng malamig na panahon, naghanda si Penny Yok Ying upang pumasok sa kanyang klase sa gabi. Bandang alas 5 ng hapon, nagpalit siya ng damit at umalis ng bahay, mas maaga kaysa sa nakasanayan. Bandang alas 6 ng gabi, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Chen Bingbing, isang dating kaklase sa Shenfa School. Malapit ang dalawa at madalas magkasama sa pamamasyal. Sa tawag, hiniling ni Penny Yok Ying na ibalik ni Chen ang isang pop music cassette tape na dati nitong hiniram. Nagkasundo silang magkita sa Happy Valley Tram Station makalipas ang 30 minuto. Si Chen Bingbing ay nakatira sa Singkwang Road, malapit lamang sa istasyon. Bandang 6:30 ng gabi, dumating siya dala ang cassette tape, ngunit wala roon si Penny Yok Ying. Naghintay siya hanggang alas 7 ng gabi, ngunit hindi pa rin dumadating ang kaibigan. Dahil dati nang nakakansila o nahuhuli si Penny Yok Ying sa mga usapan, inakala ni Chen na hindi na ito sisipot at umuwi na lamang. Nang gabing yun, abala hanggang gabi ang mga magulang ni Penny Yok Ying sa kanilang tindahan ng isda. Pag-uwi nila, napansin nilang hindi pa umuuwi ang kanilang anak. Inakala nilang baka nag-iinsayo pa ito sa paaralan. Kaya, tinawagan nila ang mga kaklase nito. Doon nila nalaman na hindi pumasok si Penny Yok Ying sa klase at hindi rin nag-ensayo noong gabing yun. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Kinabukasan ng umaga, isang sanitation worker ang naglilinis malapit sa Happy Valley Tram Station sa Wong Nai Chong Road, isang lugar na napapalibutan ng mga tindahan at gusaling tirahan. Sa harap ng isang veterinary clinic sa 212-213 Wong Nai Chong Road, napansin niya ang isang malaking karton na kahon na nakatali ng lupid. Tinatayang 35 inches ang haba at 24 inches ang lapad ng kahon. Nang subukan niya itong itulak, sa bigat hindi ito gumalaw. Inakala niyang pag-aari ito ng klinika, kaya iniwan na lamang niya ito. Bandang alas 8 ng umaga, dumating ang isang empleyado ng klinika at napansin ang kahon na humaharang sa pasukan. Hindi ito pag-aari ng klinika. Sinubukan niyang buhatin ang kahon, ngunit hindi niya kayang mag-isa. Humingi siya ng tulong sa isang kasamahan at magkasama nilang inilipat ang kahon sa gilid ng kalsada. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, isang pulis na nagro-ronda sa Wong Nai Chong Road ang napansin ng kahon na humaharang sa bangketa. Dahil walang umangkin dito, ginupit ng pulis ang lupid at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang hubad na katawan ng isang batang babae na balot ng mga lumang dyaryo. Agad inareport ng pulis ang natuklasan.
Dahil oras ng umaga at matao ang lugar, mabilis na may nagtipong mga tao. Isinara ang lugar at sinimulan ng investigasyon. Ang katawan ay ganap na hubad, nakapulupot at iyakap ang sariling katawan. Mga lumang dyaryo lamang ang laman ng kahon. Walang damit o personal na gamit na natagpuan. Sa pagsusuri ng mga forensic expert, natuklasan ang mga sumusunod. Mga piraso ng tanso sa katawan, isang pulang adhesive tape sa buhok, mga bakas ng pintura sa mga kuko, at isang maliit na puting papel na dumikit sa siko na may dalawang salitang bahagyang nasira. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang biktima ay maaaring napunta sa isang talyer ng pagkukumpuni ng electrical appliances bago siya namatay. Mayroon ding mga hibla ng tela sa ilalim ng kanyang mga kuko na posibleng nagmula sa damit ng salarin. Ang kahon ay nakilala bilang kahon ng telebisyong Hitachi na may sukat na 35 by 24 by 24 inches. May ilang fingerprints na nakuha mula sa kahon, ngunit lahat ng taong kaugnay ng mga ito ay naalis bilang sospek. Ayon sa autopsy, may maraming pasa sa buong katawan na nagpapahiwatig ng posibleng pagpapahirap. Walang ebidensya ng sexual na pag-atake. Tinanggal ang mga suso ng dalaga matapos mamatay at sinunog ang pubic hair gamit ang mainit na pakay. Batay sa laman ng kanyang tiyan, natukoy na kumain ang biktima sa loob ng 3 oras bago mamatay. Inilagay siya sa kahon makalipas ang humigit kumulang 12 oras matapos siyang mamatay. Ang sanhi ng kamatayan ay mano-manong pagsakal gamit ang kanang kamay ng salarin. Ang tinatayang oras ng kamatayan ay sa pagitan ng 6:00 ng gabi ng December 16 hanggang sa madaling araw ng sumunod na araw. Sinuri ng pulisya ang mga ulat ng mga nawawalang tao, ngunit walang agad na tugma. Dahil dito, inilabas nila sa media ang impormasyon at mga larawan ng biktima at humingi ng tulong sa publiko upang siya ay makilala. Samantala, patuloy na hinahanap ng pamilya ni Pinyoking ang kanilang anak. Sa gitna ng paghahanap, napansin nila ang balita sa dyaryo tungkol sa kasong tinawag na Girl in the Box. Nang makita nila ang larawang inilathala ng hindi pa nakikilalang biktima, napansin nila ang malaking pagkakahawig nito kay Pinyoking at agad silang kinabahan sa posibleng nangyari. Pagkalipas ng 2 araw mula nang mawala si Pinyoking, nagtungo ang kanyang pamilya sa istasyon ng pulisya upang tumulong sa pagkilala sa bangkay. Agad na nakumpirma na ang bangkay na natagpuan sa loob ng karton ay si Pinyoking, 16 na taong gulang. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, bumuo ang Hong Kong Police ng isang special task force na pinamumunuan ng isang kilalang senior detective. Sinimulan ng mga investigador na buuin muli ang huling mga galaw ni Pinyoking, simula sa panayam sa kanyang nakapapatang kapatid at sa kaibigang si Chen Bingbing. Ayon sa kapatid ni Pinyoking na si Pin Jingming, noong araw ng insidente ay maaga siyang umuwi matapos ang kanilang pagsusulit. Pagdating niya sa bahay, nakapaghanda na ng tanghalian si Pinyoking. Kumain silang dalawa bandang 4:00 ng hapon. Makalipas ang humigit kumulang 7 minuto, nakatanggap si Pinyoking ng isang tawag sa telepono. Hindi nagtagal, may sumunod pa siyang ikalawang tawag. Ang bawat tawag ay tumagal ng halos 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang kapatid na bago pumasok sa klase sa gabi, dadaan muna siya sa isang opisina ng dyaryo sa North Point upang tulungan ang kanilang nakatatandang kapatid na magsumiti ng isang anunsyo. Dahil dito, bahalak niyang umalis ng bahay bandang 5:00 ng hapon sa halip na karaniwang 6:00 ng gabi. Kalaunan, sinuri ng pulisya ang impormasyong ito sa opisina ng dyaryo sa North Point. Ayon sa mga empleyado, walang anumang anunsyong isinumiti si Pinyoking. Kinumpirma rin nila na nagsasara ang opisina 5:00 ng hapon, eksaktong oras ng pag-alis ni Pinyoking sa kanilang bahay. Si Chen Bingbing naman ay nagsabi sa pulisya na 4 na taon na niyang kilala si Pinyoking mula pa noong nag-aaral sila sa Shenfa School. Kahit ang magkaiba ang kanilang paaralan, nanatili silang magkaibigan. Mga 6 na buwan bago ang insidente, habang namimili silang magkasama, bumili si Pinyoking ng isang pop music cassette tape
Nakalaunan ay hiniram ni Chen Bingbing. Noong hapon ng araw ng insidente, tinawagan ni Pinyo Kiyeng si Chen Bingbing at hiniling na ibalik ang cassette tape. Nagkasundo silang magkita sa Happy Valley Tram Station. Dumating si Chen Bingbing sa napagkasundo ang oras, ngunit hindi dumating si Pinyo Kiyeng. Bandang alas 7 ng gabi, nagpasya na siyang umalis na lamang. Ipinaliwanag ni Chen Bingbing na madalas mahuli o magkansela ng mga usapan si Pinyo Kiyeng. Ilang beses na silang nagtakdang magkita sa parehong istasyon ng tram at 4 hanggang 5 beses nang hindi sumipot si Pinyo Kiyeng. Dahil sa ganitong karanasan, inakala ni Chen na nakansela na naman ang kanilang usapan. Gayunpaman, may isang detalye sa tawag na hindi niya makalimutan. Ayon kay Chen Bingbing, may malakas na ingay sa paligid habang kausap niya si Pinyo Kiyeng at ang boses nito ay mabilis at balisa. Dahil dito, naramdaman niyang nagmamadali ang kaibigan, kaya agad niyang kinuha ang cassette tape at nagtungo sa istasyon. Hindi niya inakalang yun na pala ang huling beses na magkakausap niya si Pinyo Kiyeng. Pagkatapos nito, nagtungo ang pulisya sa Daejeon Evening English College sa Causeway Bay upang suriin ang attendance record noong gabing nawala si Pinyo Kiyeng. Ngunit ayon sa guro, nawala ang attendance list. Ipinaliwanag ng guro na kinabukasan matapos mawala si Pinyo Kiyeng, dumalaw ang pamilya nito sa paaralan upang magtanong tungkol sa dalaga. Noong panahon na yun, sinuri ng guro ang attendance list at nakumpirmang hindi pumasok si Pinyo Kiyeng noong gabing yun. Inilagay niya ang listahan sa isang tabi, ngunit nang balikan niya ito kalaunan, wala na ito. Ipinagpatuloy ng mga investigador ang panayam sa mga kaklase ni Pinyo Kiyeng. Inilarawan nila ang dalaga bilang masayahin, masigla at mahilig sa ice cream. Wala siyang naging nobyo at dahil strikto ang kanyang mga magulang, bihira siyang makihalubilo sa mga lalaki. Mahilig siya sa pag-arte at naghahanda para sa isang Christmas performance. Palagi siyang dumadalo sa mga ensayo at hindi kailanman lumipan. Ang araw ng kanyang pagkawala ang kauna-unahang beses na hindi siya sumipot sa ensayo. Kinumpirma ng pamilya ni Pinyo Kiyeng ang mga impormasyong ito. Idinagdag nila na iniiwasan talaga nito ang malapit sa pagkikisalamuha sa mga lalaking kaklase. Gayunpaman, may isang lalaking estudyante mula Taiwan na nanligaw sa kanya. Tinanggihan ni Pinyo Kiyeng ang panliligaw at matapos yon, nagsimulang magpakalat ang lalaki ng mga maling chismis tungkol sa kanya sa paaralan. Isa sa mga chismis ay nagsasabing may kaugnayan daw ang pamilya ni Pinyo Kiyeng sa organisadong krimen. May ilang estudyante ang naniwala rito at umiwas sa kanya. Kalaunan, nagtungo ang nakatatandang kapatid na babae ni Pinyo Kiyeng sa paaralan upang kausapin ng lalaki. Itinuring ng pulisya ang lalaki bilang posibleng suspect at isinubukang hanapin upang kuhanan ng salaysay. Ngunit matapos ang pagpatay kay Pinyo Kiyeng, hindi agad siya matagpuan. Nang kalaunan ay matagpuan siya ng pulisya, nakapagbigay siya ng matibay na alipay na nagpatunay na hindi siya ang salarin. Sa una, halos sigurado na ang mga investigador na siya ang may kagagawan at inakala nilang malapit ng malutas ang kaso. Ngunit nang mapatunayan ang kanyang alipay, tuluyang naalis ang hinalang ito at muling natigil ang investigasyon. Muling ibinaling ng pulisya ang atensyon sa karton na ginamit sa pagtatapon ng bangkay ni Pinyo Kiyeng. Natukoy na ang kahon ay pakete ng 17-inch na telebisyong Hitachi, Model S67B na naibebenta sa Hong Kong sa loob ng nakaraang 2 taon. Isang dealer na matatagpuan sa Kecho Road sa Kowloon ang eksklusibong distributor ng modelong ito. Ayon sa manager ng kumpanya, 300 units ng S67B ang naibenta sa loob ng 3 buwan bago ang insidente. Gayunpaman, hindi sila ang direktang nagbebenta sa mga mamimili. Dumadaan ang benta sa 72 second-tier dealers. Dahil dito, napakahirap tukuyin kung saan nagmula ang kahon. Sinubaybayan ng pulisya ang daang-daang mamimili at tinanong kung paano nila itinapon ang kanilang mga kahon ng telebisyon. Walang umamin na nagtapon ng kahon sa Wong Nai Chang Road. Sa puntong ito, masusing sinuri ng pinuno ng task force ang kahon. Napansin niyang bagamat idinisenyo ito para sa telebisyon, ginamit ito upang maglaman ng katawang tao.
Natiyak na magiging napakabigat. Mahirap itong mabuhat at madala ng isang tao lamang. At dapat sana ay may malinaw na pinsala ang kahon. Ngunit ang kahon ay pinatibay sa pamamagitan ng lupid na nakatali sa ilalim. May bakas ng banayad na paghila, ngunit nanatili itong buo at nasa maayos na kondisyon na nagpapahiwatig ng planadong paghahanda ng salarin. Pagkatapos nito, inutusan ng investigador ang kanyang mga tauhan na muling buuin ang posibleng eksena ng krimen. Isang babaeng pulis na may halos kaparehong pangangatawan ni Penyuking ang pinahiga sa loob ng kahon sa eksaktong posisyon kung paano natagpuan ng bangkay. Batay sa isinagawang eksperimento, napag-alaman na ang kahon kapag may laman na tao ay masyadong mabigat para buhatin ng isang tao at mangangailangan ng 2 tao para mabuhat. Gayunpaman, kung 2 tao ang magbubuhat, ang kahon ay madaling mayuyupi at hindi ito maaaring mailipat ng malayo ng hindi nasisira. Dito lumitaw ang isang mahalagang tanong. Paano nadala ng salarin ng kahon na may lamang bangkay patungo sa Wong Nai Chang Road? Upang sagutin ito, sinuri ng pulisya ang 50 pinakasikat na modelo ng sasakyan na available noong panahong yun. Lumabas sa resulta na walang kahit isang sasakyan, maging sa likurang upuan o sa trunk, ang may sapat na espasyo upang magkasya ang kahon ng 17-inch na telebisyon. Posibleng gumamit ang salarin ng truck, ngunit itinuturing itong malabong mangyari ng pulisya. Ang Happy Valley ay isang mataong lugar at ang presensya ng truck ay tiyak na makakaagaw ng pansin. Bukod dito, ang pagbaba ng mga gamit mula sa truck ay maaaring magdulot ng hinala. Gayunpaman, wala na isang ulat ng kahina-hinalang truck sa lugar noong araw ng insidente. Dagdag pa rito, kung truck nga ang ginamit, mas madali sanang dalhin ang kahon sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod, kung saan mas mahirap itong matuklasan. Matapos ang masusing pag-iisip, biglang may naisip ang kalbong investigador. Maaaring ang orihinal na lugar ng krimen ay hindi sa ibang lugar, kundi dito mismo sa Happy Valley, malapit sa kung saan natagpuan ng bangkay. Kasabay ng natuklasang mga piraso ng tanso sa katawan ng biktima, nagsagawa ang mga investigador ng malawakang paghahanap sa lahat ng pabrika at mga talyer ng pagkukumpuni ng electrical appliances sa Happy Valley. Halos 750 electricians ang kanilang in-interview. Gayunpaman, wala pa rin nakitang kahina-hinalang lead. Habang lumilipas ang mga araw, papalapit na ang katapusan ng Disyembre. Humigit kumulang 20 araw matapos ang krimen. Sa gitna ng mga field investigation, isang pulis ang hindi sinasadyang nakatuklas ng isang mahalagang palatandaan. Napansin niya na sa attic ng isang ice cream shop ay maraming teknikal na kagamitan at mga karton na mistulang isang maliit na talyer. Ang ice cream shop na ito na tinatawag na Anmei ay matatagpuan mismo sa Wong Nai Chang Road sa Happy Valley at katabi lamang ng veterinary clinic kung saan natagpuan ng bangkay ni Penyuking. Naalala ng pulis na binanggit ng isang kaklase ni Penyuking ang pagkahilig nito sa ice cream, kaya nagkaroon siya ng hinala na maaaring may kaugnayan ang tindahang ito sa kaso. Agad niyang inireport ang kanyang obserbasyon at ihinala sa kanyang mga nakatataas. Pagkalipas ng 2 linggo mula nang mangyari ang insidente, nakakuha ng search warrant ang pulisya at nagsagawa ng pagsisiyasat sa Anmi Ice Cream Shop. Ang tindahan ay may 3 pangunahing bahagi. Ang harap kung saan nagbebenta ng ice cream, ang likod na ginagamit sa pagkukumpuni ng mga vending machine, at ang attic kung saan nakaimbak ang mga kagamitan at sari-saring gamit. Mayroon ding linya ng telepono na naka-install sa attic. Sa masusing inspeksyon, natagpuan ng pulisya sa attic ang mga kawad na tanso, pulang adhesive tape, pintura, mga karton, dyaryo, welding machine at iba pang kagamitan. Ang mga bagay na ito ay may posibleng kaugnayan sa kaso ni Penyuking. Ayon sa manager ng Anmi Ice Cream Shop, ang mga gamit sa attic ay ginagamit para sa pagkukumpuni ng mga vending machine ng tindahan. Ang mga dyaryo ay binibili ng tindahan at pagkatapos basahin ng mga empleyado ay inaayos at kinukolekta para sa recycling. Mayroon ngang mga karton sa attic, ngunit pawang maliliit na kahon lamang.
at wala ni isa na sapat ang laki upang paglagyan ng telebisyon. Pagkatapos nito, ibinigay ng manager sa pulisya ang schedule ng duty ng mga empleyado noong gabing nangyari ang krimen. Ayon sa tala, iisa lamang ang empleyadong naka-duty noong gabing yun, isang lalaking nagngangalang Aoyong Pingkong. Habang nagsasagawa ng paghahanap ang pulisya, napansin nilang si Aoyong ay labis na balisa at tensyonado. Mula pa lamang sa pagpasok ng mga pulis sa tindahan, kumakabig ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Napansin ito ng mga pulis at tahimik siyang minatsyagan. Ramdam nila na may mahalagang bagay silang natuntun. Kinabukasan, dinala ng pulisya si Aoyong Pingkong para sa interogasyon. Sa panahon ng pagtatanong, gumamit ang pulisya ng iba't ibang mararahas na paraan, kabilang ang pagbuhos ng soft drink sa kanyang ilong at matinding pananakit. Gayunpaman, iginiit ni Aoyong na hindi niya kilala si Pingyukying at wala siyang kinalaman sa pagpatay. Dahil sa kakulangan ng karagdagang ebidensya sa panahong yun, napilitan ng pulisya na palayain si Aoyong. Samantala, sinuri ng forensic team ang lahat ng ebidensyang nakolekta mula sa ice cream shop. Lumabas sa resulta na ang mga piraso ng tanso, pintura at pulang adhesive tape ay kapareho ng mga natagpuan sa katawan ng biktima. Ang mga dyaryong mula sa tindahan ay mula rin sa kaparehong issue na ginamit sa pagbabalot ng katawan. Ang maliit na puting papel na natagpuan sa siko ng biktima na may mga salitang bahagyang nasira ay tugma sa isang papel na nakita sa attic na may salitang repaired. Matapos nito, sinaliksik ng pulisya ang bahay ni Aoyong Pingkong at kinumpiska ang 3 set ng kanyang mga damit. Kinumpirma ng mga resulta ng forensic na ang mga hibla ng tela na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Pingyukying ay tumugma sa suot na Amerikana ni Aoyong. Bukod dito, 2 birding wall fiber na hindi matukoy ang pinagmulan ay tumugma rin sa mga birding wall fiber na natagpuan sa katawan ni Pingyukying. Batay sa mga ebidensyang nakalap, bumuo ng isang teorya ang pulisya. Noong hapon ng araw ng krimen, matapos umalis sa kanilang bahay, nagtungo si Pingyukying sa newspaper office sa North Point upang tulungan ang kanyang kuya na maglagay ng advertisement. Pagdating niya roon, napag-alaman niyang sarado na ang opisina. Dahil may natitira pa siyang oras, umalis siya at nagsimulang maghanda upang pumunta sa kanyang panggabing klase. Habang naglalakad mag-isa sa mga kalsada, nakarating si Pingyukying sa Wongnechong Road. Doon, napansin niya ang isang ice cream shop na tinatawag na Anmei. Dahil mahilig siya sa ice cream, nagpasya siyang pumasok. Pagkatapos bumili ng ice cream, bigla niyang naalala na nakatira lamang sa malapit ang kanyang matalik na kaibigang si Chan Bingbing sa lugar ng Happy Valley. Noong gabing yun, naka-duty si Aoyong Pingkong sa Anmei Ice Cream Shop. Tinanong ni Pingyukying kung may telepono sa loob ng tindahan. Inihatid siya ni Aoyong Pingkong sa itaas sa attic upang makatawag. Ang tawag na ginawa ni Pingyukying kay Chan Bingbing ay nagmula sa Anmei Ice Cream Shop. Sa oras na yon, wala nang ibang tao sa loob ng tindahan. Nagsimulang magtanim ng masamang balak si Aoyong. Mariing lumaban si Pingyukying at sinubukang tumakas. Ngunit sinakal siya ni Aoyong mula sa likuran gamit ang kanyang kanang kamay. Dahil sa sobrang lakas, nasakal hanggang sa bawian ng buhay si Pingyukying. Nang mapagtanto niyang nakagawa siya ng krimen, ngunit kailangan pa rin mag-serve sa mga customer dahil bukas pa ang tindahan, itinago ni Aoyong ang katawan sa attic at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagkasara ng tindahan, isinara niya ang pintuan sa harap at bumalik sa attic. Hinubaran niya si Pingyukying. Sinunog ang pubic hair nito gamit ang mainit na bagay at nilasala sa mga dibdib sa pagtatangkang iligaw ang pulisya na isipin na ang pumatay ay isang psychopath o may malubhang sakit sa pag-iisip. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang malaking karton ng telebisyon at ipinasok doon ang katawan ni Pingyukying. Dahil sobrang bigat ng karton at mag-iiwan ng bakas kung kakalat ka rin, nagpasya si Aoyong na itapon ito sa harap ng katabing veterinary clinic. Dahil naniniwala siya na ang pinakamapanganib na lugar ang siyang pinakaligtas. Matalino nga ang taktikang ito. Sa simula, hindi pinaghinalaan ng pulisya na ang salarin ay naroon lamang sa mismong harapan nila. Ngunit napakarami niyang iniwang bakas
At sa huli, hindi siya nakatakas sa pulisya. Ang suspect na si Aoyong Pingkong ay 28 years old at nakatira sa Saiwan, Hong Kong. Isa siyang office clerk sa isang pabrika sa Wanggang Road. Pumanaw na ang pareho niyang magulang at mahirap ang kanyang kalagayang pinansyal. Nakilala ni Aoyong Pingkong ang kanyang asawa na si Zhang Jinfang noong 1972, 2 taon bago naganap ang krimen. Matapos ang 1 taon ng panliligaw, sila ay nagpakasal. Matatag ang kanilang relasyon at nagkaroon sila ng isang anak na babae sa taon mismo ng krimen. Noong panahon na yon, buntis ang kanyang asawa sa kanilang ikalawang anak, isang lalaki. Upang kumita ng dagdag na pera para sa gastusin sa araw-araw, nagsimulang magtrabaho si Aoyong bilang part-time sa gabi sa Anmi Ice Cream Shop 4 na buwan bago ang krimen. Ayon sa patakaran ng tindahan, may isang araw na pahinga ang mga empleyado bawat linggo. Ngunit upang kumita pa ng mas malaki, nagtatrabaho si Aoyong kahit sa kanyang day off. Abala ang buhay ni Aoyong. Araw-araw nagtatrabaho siya sa pabrika sa Kwantong simula alas 8 ng umaga. Pagkatapos ng kanyang shift na nagtatapos ng alas 5 ng hapon, diretso siyang pumupunta sa Anmi Ice Cream Shop at karaniwang dumarating bandang 5:40 ng hapon. Sa oras na yon, nagtatapos pa lamang ang duty ng mga empleyado sa araw. Ang shift ni Aoyong sa ice cream shop ay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ngunit dahil maraming gawain, kadalasan ay umuuwi siya bandang alas 11 ng gabi. Minsan ay inihahanda siya ng hapunan ng kanyang asawa at kung minsan naman ay sabay silang kumakain sa labas. Kinapanayam ng pulisya ang asawa ni Aoyong na nagpatunay na umuwi ang kanyang asawa bandang alas 11 ng gabi gaya ng nakasanayan at hindi nagpakita ng anumang kakaibang kilos noong gabing yun. Nanatili lamang sila sa bahay at hindi lumabas. Inilarawan niya ang kanyang asawa bilang masipag at may ambisyon. Ayon naman sa mga kapitbahay, si Aoyong ay magalang at mahinhin magsalita at palaging bumabati ng maayos sa mga tao. Bumalik ang pulisya sa Anmi Ice Cream Shop upang ipagpatuloy ang imbestigasyon. Ayon sa talaan ng oras ng pasok at uwi noong araw ng krimen, dumating si Aoyong sa tindahan 5:40 ng hapon at natapos ang kanyang shift ng alas 10:30 ng gabi katulad ng ibang mga araw. Ipinaliwanag ng manager ng ice cream shop na upang makapasok sa loob kailangang dumaan sa 3 pinto. Ang pinakalabas ay isang rolling metal gate. Kasunod ang isang mas maliit na metal na pintong kasya lamang ang isang tao at ang pinakaloob na pinto ay yari na sa kahoy. May kabuo ang 16 na empleyado ang ice cream shop, ngunit 3 tao lamang ang may susi sa lahat ng pinto at isa rito si Aoyong. Noong January 3, 1975, 3 buwan matapos ang krimen, opisyal na inaresto si Aoyong sa hinalang pagpatay. Makalipas ang 6 na buwan, nagsimula ang paglilitis kay Aoyong Pingkong sa Hong Kong High Court. Ang hurado ay binubuo ng 7 miyembro, 5 lalaki at 2 babae. Sa buong paglilitis, iginiit ni Aoyong ang kanyang pagiging inosente at itinanggi ang lahat ng paratang. Sa paglilitis, nagharap ang prosekusyon ng mahigit 200 peraso ng ebidensya. Ipinunto nila na ang lapit ng Anmi Ice Cream Shop sa veterinary clinic ay ginawa itong perpektong lugar para isagawa ng salarin ng krimen at itapon ng bangkay. Dagdag pa rito, ang mga hibla na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ng biktima ay tumugma sa mga hibla sa kasuotan ni Aoyong. Natagpuan din ang magkakatulad na birding wool fiber sa katawan ni Pinyoking sa Anmi Ice Cream Shop at sa bahay ni Aoyong. Bukod dito, ang mga piraso ng tanso, mga punit na papel at pintura na natagpuan kay Pinyoking ay tumugma sa mga materyales na nadiskubre sa atik ng Anmi Ice Cream Shop. Sa huli, ayon sa oras ng talaan ng pasok at uwi ng tindahan, si Aoyong lamang ang nagtrabaho sa Anmi Ice Cream Shop noong gabi ng krimen. Siya rin ay may susi sa lahat ng 3 pinto ng tindahan na nagbigay sa kanya ng parehong pagkakataon at oras upang isagawa ang pagpatay. Gumamit ang prosekusyon ng isang manikin upang ipakita kung paano maaaring ipasok ng salarin ng katawan sa karton at kinaladkad ito patungo sa lugar na pinagtapunan.
Ipinakita rin nila kung paano sinakal mula sa likuran si Pinyuking. Tumawag ang prosekusyon ng 15 saksi. Isa sa kanila isang 19 anyos na babae ang nagsabing nagtatrabaho siya sa isang pabrika sa San Pukong. Habang papunta siya sa trabaho sa Kwontong, 2 beses umanong sinunog ni Aoyong ang suot niyang damit gamit ang upos ng sigarilyo. Nagpatotoo ang mga psychologist na ang ganitong asal ay isang anyo ng sexual deviance o kamanyakan. Itinuro ng prosekusyon na ang pubic hair ng biktima ay sinunog na iniuugnay nila sa kaparehong uri ng lihis na pag-uugali. Ipinaglaban ng depensa ni Aoyong ang kanyang pagiging inosente. Ipinunto ng kanyang abogado na may maayos at mapagmahal na relasyon si Aoyong sa kanyang asawa. May matatag siyang trabaho at hindi niya kilala si Pinyuking, kaya't wala o manong malinaw na motibo para sa pagpatay. Dagdag pa rito, sa 269 fibers na natagpuan sa katawan ni Pinyuking, 7 lamang ang tumugma sa kasuotang-suot ni Aoyong sa trabaho. Bukod dito, unang tinukoy ng medical examiner na ang oras ng pagkamatay ni Pinyuking ay sa pagitan ng 9:00 ng gabi at hating gabi sa gabi ng krimen. Ngunit kalaunan ay binago ito sa pagitan ng 6:00 ng gabi at hating gabi. Nagdulot ito ng hinala na sinadyang baguhin ang oras ng kamatayan upang tumugma sa schedule ng trabaho ni Aoyong. Sa huli, wala ring fingerprint sa karton na tumugma kay Aoyong. Itinuring din kahinahinala ang pagkawala ng attendance list ng klase at ang 2 tawag ng telepono na natanggap ni Pinyuking bago siya nawala. Ngunit hindi umano lubusang naimbestigahan ng pulisya ang mga aspetong ito. Sinabi rin ni Aoyong na hindi pinapayagan ng Anmi Ice Cream Shop ang mga customers na gumamit ng telepono upang maiwasan ang abala. Ayon sa kanila, ang bintana ng atik ng Anmi ay hindi nakaharap sa kalsada, kaya tahimik ang paligid, na sumasalungat sa testimonya ni Chen Bingbing na nagsabing maingay ang background ng kausap niya si Pinyuking sa telepono. Dagdag pa ni Aoyong, sa araw ng insidente ay hindi kailanman pumasok si Pinyuking sa ice cream shop. Binanggit din niya na isa lamang siyang part-time na empleyado at bihira siyang umakyat sa atik. 1 beses o 2 beses lamang upang kumuha ng mga gamit sa pag-aayos ng makina. Ikinatuwiran niyang hindi pa niya kailanman ginamit ang welding machine at sa makatuwid ay hindi niya ito maaaring ginamit upang sunugin ang pubic hair ng biktima. Ayon kay Aoyong, napakaabala ng trabaho sa ice cream shop at siya lamang ang gumagawa ng maraming gawain tulad ng pagsiserve ng mga customers, pagtanggap ng bayad at paglilinis ng tindahan. Karaniwan ay natatapos ang kanyang duty lampas 10:00 ng gabi at ikiniit niyang wala siyang oras upang maghanap ng karton o itapon ng katawan. Matapos pakinggan ang mga argumento ng prosekusyon at ng depensa, ang 7 miyembrong hurado, 5 lalaki at 2 babae, ay nagpasya sa kanilang hatol. Matapos ang 18 araw ng paglilitis, idiniklara ng Hong Kong High Court na guilty si Aoyong sa kasong pagpatay at hinatulan ng parusang kamatayan. Ang kaso nito ang naging kauna-unahan sa Hong Kong na nalutas gamit ang siyentipikong ebidensya. Pagkatapos ng paglilitis, patuloy na iginiit ni Aoyong ang kanyang pagiging inosente. Nagsimula siya ng hunger strike sa loob ng bilangguan upang patunayan ang kanyang kalinisan. Sinasabi na wala siyang ginawang labag sa kanyang konsensya at hindi siya nararapat sa ganoong parusa. Naniniwala rin sa kanyang pagiging inosente ang kanyang asawang si Zhan Zhenfang. Humingi ito ng tulong sa iba't ibang abogado at isang kilalang abogado noong panahon yun, si Lin Taohua, ang naglahad ng 8 dahilan upang iapela ang kaso sa Appellate Court. Noong March 1976, mahigit 1 taon matapos maganap ang krimen, nagbunga ang pagsisikap ng depensa. Binaligtad ng Appellate Court ang orihinal na hatol at iniutos ang muling paglilitis. Pagkalipas ng 2 buwan, muling binuksan ng Hong Kong High Court ang kasong bangkay sa karton. Sa pagkakataong ito, ang hurado ay binubuo ng 7 lalaki at 2 babae. Inanyayahan ng depensa ang kilalang abogado na si Hu Hongli upang katawanin si Aoyong. Matapos ang masusing pagtalakay, muling napagpasyahan ng hurado na guilty si Aoyong sa kasong pagtapos ng tao.
at muling hinatulan ng parusang kamatayan. Umapila si Aoyong sa Court of Appeal sa Privy Council ng United Kingdom. Ngunit tinanggihan ang kanyang mga apela at ipinagtibay ang hatol ng kamatayan noong 1977, mahigit 2 taon matapos ang krimen. Matapos isaalang-alang ang mga opinyon mula sa iba't ibang panig, kalaunan nagpasya ang gobernador ng Hong Kong na si Sir Maury Maclehose na magbigay ng clemency at pinalitan ang hatol na kamatayan ni Aoyong Pingkong ng habang buhay na pagkakakulong. Pagsapit ng 1981, 7 taon matapos ang krimen, 6 na taon nang nakakulong si Aoyong. Sa panahon ng kanyang pagkakabilanggo, nagpakita siya ng huwarang asal. Nagturo pa siya ng braille sa mga bilanggong bulag at kinilala bilang isang modelong preso. Gayunpaman, ilang beses na tinanggihan ang kanyang mga kahilingan para sa clemency dahil umano sa kakulangan ng tunay na pagsisisi. Sa katunayan, hindi naman lubusang walang pagsisisi si Aoyong. Patuloy lamang niyang ikinikiit na hindi niya pinatay si Penyuking. Sa parehong taon, nagpasya ng diborsyo ang asawa ni Aoyong laban sa kanya. Isinama nito ang kanilang anak at ang mag-ina ay namuhay ng magkasama, umaasa sa isa't isa para sa suporta. Noong 1990, 16 na taon matapos ang krimen, tuluyan nang umamin si Aoyong na siya ang pumatay kay Penyuking at ikinuwento ang mga detalye ng krimen. Noong 2002, 28 years matapos ang krimen, pinagkalooban si Aoyong ng clemency at pinalaya mula sa bilangguan. Pagkatapos ng kanyang paglaya, sa mga panayam sa media muli niyang iginiit na siya ay inosente at hindi niya ginawa ang krimen. Ayon sa kanya, ang kanyang pag-amin sa bilangguan ay ginawa sa ilalim ng matinding pamimilit at iyon lamang umano ang paraan upang maniwala ang mga tao na siya ay tunay na nagsisisi at mabigyan ng pagkakataong makalaya. Tungkol sa kaso ng katawan sa karton sa Happy Valley, nanatiling hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na walang malinaw na motibo si Aoyong upang pumatay, walang nakasaksi, at walang fingerprints na tuwirang nag-uugnay sa kanya sa krimen. Para sa kanila, hindi sapat ang ebidensya at posibleng maling nahatulan si Aoyong. Samantala, may iba namang naniniwala na kahit walang matibay na direktang ebidensya, ang pinagsama-samang circumstantial evidence ay bumuo ng isang saradong lohika na hindi basta maipapaliwanag bilang nagkataon lamang. Para sa kanila, si Aoyong ang tunay na may pananagutan sa pagkamatay ni Penyuking. Matapos ang 35 years ng pagkakadugtong ng kasong ito, pinalitan ni Aoyong Pingkong ang kanyang pangalan at nagsimula muli ng bagong buhay. Tungkol sa tunay na nangyari noong mga taong yun, marahil siya lamang ang ganap na nakakaalam ng buong katotohanan. Isinaraman ng kaso, marami pa ring misteryong nananatiling hindi nasasagot, nag-iiwan ng pagkabigla at pangamba sa isipan ng mga tao sa Hong Kong. Ano man ang katotohanan, may mga naniniwala na sa isang nakatagong sulok ng lungsod na ito, ang espiritu ng batang estudyante ay patuloy na gumakala, naghihintay ng mga sagot at tunay na kapayapaan. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!